enough in the Congress, yung issue yung 17 sa Senate ang kailangan, di ba? Two-thirds man. 60. Yeah. That's 17, I Hindi, think. 8 lang yung kailangan sa Senate para ma-block yung conviction. Yeah. So, yung conviction. 8, di ba? So, Yeah, from 24 so 60. So, I need 1 to 17, right? Yeah. That's what my understanding is. So yun lang ang issue ngayon. But At sa bilang ko ay 4 na lang yung natitira eh. that's why, Sir Ronald, I had a suggestion for one of those 4. Sabi ko, why not BBM will offer Robin Hood Padilla the VP? Hindi naman na kailangan. Tapos si Ron pa, sabi, ma'am, may urge talaga ako mag-serve eh. May urge talaga ako. Mag-urge ako. What if he'll offer it to 10 different people sa Senate? Siguro kung 8 pa yung natitira, Hindi na pwedeng offeran yung isa. To split the ticket. Oo, di ba? Pero sa kanya kasi ang bilang ko 4 na lang. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. i-offer ng... But that would be a crazy Machiavellian move, Pero no? yung mga Duterte side kaya, naliligaw na din kaya sila doon sa mga pwedeng nasa edge o Wala silang panligaw eh. wala silang maaalok. Wala silang may aalok eh. Medyo tuyot na naman medyo. Ano na. Calling a spade, di ba? Medyo. Ikaw, Mark, anong basa mo? Do you think we're just messing around here and pinapatulan lang tayo ng media? 1 million views na yung pinost kong breaking. More than 2. Hindi, sinabi sa akin, para lang yata tayo na informed source. Ikaw, Mark, sa tingin mo, ano magagawa natin dito? Did you ever expect things we say here will drive the news cycle? Pati si Sara. Ay, naalala mo, nagdedebate pa tayo over ICC nun, di ba? Ayan tuloy. Di ba? Pero before going to the ICC and Pebbles and all of that, I want to ask you, Ronald, look at the press conference of Sara. It was very interesting. Parang triple speak ang ginawa niya. Diba? Sa isang banda, ayoko naman talaga mag-vice president. Hindi ang kawalan sa akin pag hindi na ako vice president. E biglang, nung tinanong siya, so you regret it? Ay, hindi. Gumana talaga siya. Pag hindi ako vice president, yari ako ngayon. So tatakbo ka. Hindi naman ako tatakbo. Pero kailangan ko, like she was saying 10 things. And then parating niya sinasabi, andan lang ako for Visayas and Mindanao. Yeah. And then patama siya kay BBM, pero patama rin siya sa Congress. Like, hindi siya triple speak. Ano yan? Because triple speak entails sophistication. So what was going on if it's not triple speak? Para Sabog speak. Hindi, baka mismo siya nalilito sa sinasabi. Iba yun. Right. Ikaw, Mark, what is your read of... you checked the... I posted some part, di ba, na nag-viral na. Dalawang nag-viral sa akin na naka 10 million views yung Urge, ERJJ niya, no? At saka yung post ko kay Sara na hindi kawalan sa akin ng pagkawala ng Vice President. What is your read of that press conference? Mark, triple speak entails calculation. Calculation entails sophistication. Meron kang plano, na meron kang... Like I always say nga, ito yung chance for Sara to prove yung kanyang leadership eh. Kasi yung Duterte na kampo, lumalabas siya na yung tinitingnan eh. Parang tapos na yun. Hindi, pero what's ever left dun sa kampo nila, si Sara ang tinitingnan dahil siya yung inaasahan nila for 2028. So, she has to lead this. Kumbaga, yung dad niya, syempre, ang dami na ding problema, ang dami ding... So, I'm not sure if he's not capable of stepping up and... Halimbawa, binawi ko na yung sinabi ko several months ago. Sabi ko... Ano naman binawi mo? Hindi, sabi ko kasi noon na baka kailangan niyang paltan yung kanyang mga Mark, advisors. Baka kailangan mo i-reporter si Sir. Yes, sir. Kailangan niyang paltan yung kanyang mga speechwriter, kailangan niyang paltan yung kanyang mga advisors, strategies. Right. Tingin ko kahit sinong strategist, advisor, handler, speechwriter, may hirapan. Susuko. May hirapan dahil... Matigas ulo. Hindi, tsaka issue na rito, katauhan eh. Mukhang gano'n na talaga yung katauhan niya eh. Right. Hindi na yun ma-manage, hindi na yun ma-influensyahan ng kahit sinong magaling na strategist at saka advisor. So, beyond redemption. Halimbawa yung exchange nila ni Senator Risa, yung simpleng tanong, di ba? 2 tanong lang yun eh. Simpleng tanong, tapos ganun yung pinopoliticize ng tanong. Tapos pinaliwanag niya, paano pinopoliticize yung tanong na lumalabas.
yung libro ang politicized. Hindi lang yun, di ba? Parang sinabi ni Senator Risa din. I was so amazed nung pinapanood ko siya. Anong pinagkagawa nito? What's happening? Nung una, di ba sinasabi ni VP Sara? She's a lawyer. She's a lawyer, di ba? I will surrender to the wisdom of the Senate, di ba? Pagdating sa budget. Tapos nung tinanong na tungkol sa budget, you are politicizing. Hindi, yun nga eh. Hindi, ito yung nangyari, di ba? Patapos pa lang si Risa, let me make a rebuttal to Madam your akbayan speech. And then biglang, ano po ulit yung tanong? Di ba? Gumano siya. Ano ulit po yung tanong? Tapos biglang si Riza, ano daw? Ganito lang tanong ko. Tapos biglang si ma'am, okay, I'll ask my assistant. Parang gano'n, back to naman. Meron siyang parang gano'n eh. Di ba gano'n yung mga troll ng DDS? Yung sobrang tangential. Bakit? What about? Ganun. Tapos biglang, anong relate? Di ba? Yung mga gano'n. Pumunta siya sa akin noong 2016 para humingi ng support. Parang ano kinalaman niya? How is that helping your case? So, doon As a lawyer, alam mo ibig sabihin ng non-sequitur. Yeah, para totally parang irrelevant. yung tanong nga, ano ba yung laman ng libro na isang kaibigan? Ayun tanong. Tapos ang haba na ng story, parang MMK na. Meron ng 2016, 2 beses ka natalo, gano'n. Daming mga sinasabi gano'n. Saka yung mga magulang nito mga bata, nabibigyan ko ng libro. No, sila yung boboto. Tapos puro pangalan ko yung nandun na ako binibigay. Sabi ko, did I hear right? So, what are you doing? Parang nilulubog mo yung sarili mo kumuloy. When Senator Grace po asked her, pwede baka paki-explain na lang kahit maiksi lang. Tungkol saan ba yung libro? It's in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Tapos sa dulo, siya pala yung kaibigan. Oy, di ba meron siyang press con na sa susunod na kabanata, pag-usapan natin yung kaibigan. Oh my God! She's not helping him! Pagtataksil na kaibigan. Akala ko fake news yan. I couldn't believe really she really said that. Pagtataksil na kaibigan, di ba? Nakakalat talaga yung PR. Imagine mo tuturo mo sa mga kabataan yung pagtataksil na kaibigan. I mean, what the heck? Pero taray, Ronald, 10 million pesos ang books ni Madam ngayon. Ang laki ng budget. Tapos meron part dun sa book na na yung tunay na kaibigan, sa oras na pinakakailangan, ay nandyan siya. Tapos biglang yung picture niya, Taylor Swift concert. Tapos may sinasapak sa Taylor Swift concert. Pero favorite ko pa rin, isang kaibigan, nung parot, ni Kibaloy, at China. Sabi nung owl na dalawa. Isa naman, how to spend 125 million pesos. Grabe yung mga meme na yan. Tinanong si sa TikTok, yung tinanong si Senator Trillanes, anong reaction nyo sa isang kaibigan? Isang kaibigan, sino yan? Si Michael Yang. Wow. Talagang binuksan mo yung sarili mo for like, di ba? Parang people couldn't believe, is she really saying? Di ba? Lahat ka parang, wow, let's go. Di ba? Grabe, pinagpiestahan na siya, no? I mean, this is Tapos marami pa mga botohan. Risa versus Sara. Yung botohan, talagang tambak eh, no? It's not even close, right? Diba? Nakita ko yung meme na ginagawa nila na yung pictures of parang Pinoy and Digong together, and then Risa showing support to Sara because of the Davao terrorist bombing. Parang, I'm not sure how, Rona, di ko alam. Yung common source natin, alam mo ang explanation niya, they're really not meant for national politics. Pang local talaga. Feeling ko kahit sa Baguio sa amin, hindi Oprah yung ganun, pagtatawanan ka lang talaga. I mean, this is like it's not even Team B, it's like Team D, Team Z. Magaling naman si Mayor Magalong. Di kaya nga, pag sa Baguio mo ginawa yan sa amin, pagtatawanan ka na. Yung English mo pa lang, pagtatawanan yung grammar mo, yung pinagsasabi mo. Ang sinasabi ko din sa vlog parate, pag nung ito yung topic, kasi parang kinukutsa niya si Senator Risa na 2 beses natalo, tapos pag nanalo, humingi pa ng tulong niya. Sinabi ko lang, si Senator Risa nanalo on her own. Wala siyang tatay na presidente. Yes, good point. Diba, sarili niyang sikap, sarili niyang hard work. Wala nang unity. Tapos ganun niya. Pero talagang napaka-capital letter na non-sequitur no. Sobrang ewan talaga. What was that about? Do you think they could have a mental parang breakdown or parang nag-nervous breakdown to? Kasi there were parts dun sa press conference niya, binalikan ko parang
parang napipikon na siya. Tapos biglang, pati asawa ko, ganyan, parang biglang, parang gusto niya magpabiktima, tapos biglang gumaganon siya, tapos biglang state suman siya. Parang meltdown eh. Oo, tapos, eto, kung kinalala ka, parang naging sikat, notorious ka dahil sa sapak ng ibang tao. Tapos biglang, yung rebranding mo, nagti-tree planting, isang kaibigan. May limit yung rebranding, di ba? Nagbabasa ng libro sa mga Yeah. bata. Kaya yung iba gumawa ng anime na buhaya na kumakain ng parot. Diba, grabe, pinagpiestahan na naman ng tao, di ba? Isang kaibigan, buhaya at At simula pa lang yan. I'm sure. Simula pa lang yan. I mean, my engagement are up 20 times on Facebook. I'm telling you, like all-time high. And I cannot even believe it. Like, there's too much material. Like, relax. I mean, let me process this. Speaking of too much material, just when finally may time ako, ipopost ko na yung bagong album ni Alice Go na yung bagong album niya na tawag doon, yung bagong album niya na The One That Got Away. Biglang, shucks, nahuli pala. Nasira yung meme ko. Oh, The One That Got, Tot ka, biglang, next, nahuli pala. Awanan, magawit tayo. Sa Catch Me If You Can? Ano bang papalitan natin sa album niya? Ano ba pag alam mo kay Alice umalis na si Go? Nakailang bansa na. Nakailang ikot Pero na dito, ASEAN lang ginawa niya. Nag-Olympics siya Naga-Malaysia, Singapore. Bakit hindi siya kaya mag-China? At ang nag-inform sa ating Bureau of Immigration, Indonesia. ibang bansa. Oo. Ibang Bureau of Immigration nag-inform sa atin. Ganun, kaya siguro galit na galit si President Bongbong. Oo, Heads will roll, di ba? Dahil as far as our government institutions are concerned, hindi pa nakakaalis. No? Even si Michael Yang hindi pa nakakaalis. A month ago, pinag-usapan na namin So sabi ng lawyer niya, dito pa siya. Oo, lawyers, maniniwala ko ba sa Hindi lawyers? na lawyer ni Kibaloy. Ano Ano ba sila ng lawyer ni Kibaloy? Hanap buhay ng mga lawyers. Yes, Mark, you're saying. Di ba yung mga pictures na yung si Alice Go is really nasa abroad? Pero yun nga, paano ba nahuli itong dalawa? Sino yung kapatid niya, si Sheila Go? Waping. At saka yung bata ni... Si Cassie Leong. Yung ex-human rights lawyer. Oh, si Whirlwind. Yung kasama niya sa PAGCOR. No? Correct. Yung nire-represent niya. Imagine, di ba? Gano'n ka... Papunta na tayo sa exciting part. Anong pwedeng i-reveal? Hindi ka na naman sinama, Mark. Hindi ka naman sinama sa travels. Hindi ka naman sinama, Mark. How I do you think feel? yung sa Sheila, may mga lumabas na mga before, merong mga ilang kumpanya, pinapangalan doon kay Sheila. Nakita ko yung merong mga, parang nagiging dummy siya minsan ni Alice. Yun yung mga lumalabas sa TikTok and sa online. Pero itong si Cassie, ito ang maraming alam. Ito ang involved talaga dun sa operations nung ano. Siya yung lock to the puzzle, no? So siya pwedeng, yun nga, Saka sinabi, bata, bata yung si... Di ba? Paano yan? Cassandra. Bata in 20s eh. No, Gen Z. Kasing edad mo lang. Wow. parang nalilink yung Kapas tsaka yung Bamban na Galing. yung dalawa is talagang link sa isa't isa. Yeah. Because it's triads eh. Yung mga triads, integrated sindikato operations. yan eh. Kaya nga, maganda yung ginawa ng Congress na yung POGO, yung human trafficking, yung drugs, yung EJK, ay inuugnay-ugnay. Dahil usually, makakaugnay yan. Makakaugnay talaga. Makakaugnay talaga yan. Parang never nangyari. Wala akong sinasabi na kaugnay yung Duterte government. Wala akong sinasabing gano'n. Sinasabi ko, itong mga sindikato, makakaugnay. Mark, ang tawag ko dyan, Supra Committee. Supra Committee. Yan ang pinaka-supranational. Ang daming mga layers. I mean, barbers. Kaya baka nalilito na rin si Vice President. Ang dami nangyayari. Ang dami nangyayari. She mentioned that, sabi niya. Tatay, asawa, spokesperson. Let me rebut out, that's the politicization. That's the politicization of our... Lalo na yung mga reklamo niya, yung nakunan siya ng video sa airport, CCTV. Wala naman palang CCTV doon sa lugar na yun. So, private individual. Private individual pala ang biktima na naman sila. Parang biktima parati mga Duterte, no? Parang... Bakit ganon? Baka walang maniwala. Meron naman siguro, meron naman siguro. Parang ako, pag sinabi ko, biktima ako, hindi ko walang maniniwala. Hindi ako maniniwala. I mean, wow, that's pero
let's be honest, medyo may problema talagang Marcos administration. Kibuloy at large. Teves, hindi ko na, nakabalik na ba? Hindi pa. Bantag, yung ano namin, Bantag. Cordillera. Oo. Akala ko iti 3-in-1 package deal nila. Eh, tumakas pa si Alice ko. Yung Indonesia pang tumulong sa Michael Yang, no? Yeah, so, diba? Kaya galit na galit si Bibiang Presidente. paya siya. Diba? Sampal sa mukha niya eh. Dahil yung kanyang mga Bureau of Immigration, ang sinasabi, as far as we're concerned, she's still here. Ayan na naman tayo. She's still here, no? So, what does it mean, Ron? Marami silang nabayaran kaya nakakalusot sila? Or they went through, I don't know, Catanduanes or somewhere else? Could be all of the above. No? Sinasabi nung